salita ng Panginoon na lalo po sa atin at Brother. Muli po, isang kagalakan magpatuloy sa pagministeryo dito po sa gitna ng inyong iglesia sa araw ng ating Panginoon Jesucristo. Nawa tayo ay patuloy na sinusustain ng ating Panginoon ng kalakasan upang sambahin siya sa oras na ito, sapagkat ang araw ng Sabat ay hindi kalahating araw ng isang buong araw, kaya ibubugol natin ang buong araw ng Panginoong Jesucristo sa banal na pagsamba. Alam niyo po na gagalak ako, natutuwa ako dahil hindi ko alam kung coincident lang ba o isang bagay na pinapractice na talagang kasama sa inyong liturgy or order of worship ang recitation ng mga iba't ibang credo, lalo na yung mga four ecumenical creeds. Hindi ko tuloy alam kung redundant ba yung naging Sunday school kanina, sapagkat ito naman pala ay inyo na ginagawa. Ngunit ganun pa man, ito po ay isang mahalaga at napaka-healthy practice ng isang iglesia. Kaya naman po ako ay nagpapasalamat sa ating Diyos na makita ang inyong iglesia na mayroong, pwede natin sabihin, robust doctrine or robust theology. Hindi ko na po uulitin ang naging introduction ko kanina umaga sa Book of Revelation, na kung saan pinaliwanag ko yung Revelation chapter 1, verse 1 to 3. At doon po pinaliwanag yung layunin. Bakit sinulat ang aklat na ito, no? Sapagkat gustong ipakita ng ating Panginoon ang kanyang mga dakilang kalooban na minsan ay naging sekreto, ngayon ay pinahayag niya na unang-una sa kanyang iglesia, sa kanyang mga lingkod, at maging sa buong mundo, sapagkat ang sabi, for the time is near. Ibig sabihin, nalalapit na ang kanyang pagbabalik. Ngayon, ang ating teksto mula sa ating pangalawang sermon sa hapon ito ay galing pa rin sa Book of Revelation. From the message to Smyrna, ay akin naman pong tatalakayin in a summarized way kung ano yung nais ipabot ng Revelations chapter 5. Revelations chapter 5, at babasahin po natin ang buong aklat na ito, ang buong chapter na ito, pero aaminin ko na napaka-yaman at siksik-liglig at umako ito sa doktrina, kaya hindi lahat ay matatalakay natin. Bagaman babasahin natin yung buong Revelations 5, magpo-focus tayo ngayon sa verse 2 and 3. At ano yung kahalagahan nito? Alam niyo po, isa or kung hindi ang Revelations na yata, ang isa sa mga pinaka-intimidating books of the Bible. Marahil maraming mga Kristiyano bago, kaya nag-aaral pa lang ang hinumuli or iniiwasang basahin ang mga apocalyptic or prophetic books like Daniel, salamat, binasa ko kanina, at itong Revelation, sapagkat puro itong mystical in its literature. Ibig sabihin, hindi mo kagad ito kailangang interpretahin ng literal, sapagkat ikaw ay obviously magkakamali. So you really need wisdom to interpret this. And maging yung mga Reformed theologians ay iba-iba din sa interpretation. So we need to be careful. That is why, sabi ko kanina, ang Revelation chapter 5 at chapter 4, ang chapter
Diba? Ang Revelations 1 to 3 ay para sa 7 churches. And then ang Revelations 4 and 5, hindi ito nilalaktawan. Sapagkat kailangan maintindihan ng Revelations chapter 4 and 5 para maintindihan mo yung Revelations chapter 6 hanggang sa huli. So, ganun po yung structure ng Book of Revelation. Ngayon, pansamantala natin titingnan ang dalawang verse ng Revelation chapter 5, verse 2 and 3. Pero para maintindihan natin, basahin natin yung buong Revelation chapter 5. Kanina nagbasa ako sa Tagalog, no? Baka pa, pwede niyo po akong pahintulutan na sa English ko naman basahin ang Revelations chapter 5. Pero malayan yung basahin ito kung gusto niyo itong basahin sa Tagalog. Sapagkat may mga salita sa English na mas malalim, mas malapit sa original Greek. Kaya maiintindihan natin ito kung sa English ito babasahin. Itong sinasabi ng salita ng Diyos. Then I saw in the right hand of him who was seated on the throne a scroll written within and on the back, sealed with 7 seals. And I saw a mighty angel proclaiming with a loud voice, "Who is worthy to open the scroll, number 1, and break its seal?" And no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll or to look into it. And I began to weep loudly because no one was found worthy to open the scroll or to look into it. And one of the elders said to me, "Weep no more. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has conquered, so that he can open the scroll and its 7 seals." And between the throne and the 4 living creatures, and among the elders, I saw a lamb standing as though it had been slain, with 7 horns and with 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. And he went and took the scroll on the right hand of him who was seated on the throne. And when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. And they sang a new song, saying, "Worthy are you to take the scroll and to open its seals. For you were slain, and by your blood you ransomed the people for God from every tribe and language and people and nation, and you have made them a kingdom and priests to God, to our God, and they shall reign on the earth." Then I looked and I heard around the throne and the living creatures and the elders the voice of many angels, numbering myriads and thousands, saying with a loud voice, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing." And I heard every creature in heaven and on earth and under the earth, and in the sea and all that is in them, saying, "To him who sits on the throne, and to the Lamb, be blessing and honor and glory and might forever and ever." And the 4 living creatures said, "Amen." And the elders fell down and worship. Manalangin po tayo. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. The whole earth is full of your glory, O Lord. Panginoon, Ikaw ang Ancient of Days sa Daniel at sa Revelation. Ikaw
ang naluluklok sa trono ng kaluwalhatian sa langit. At iyong binigay ang iyong otoridad at paghahari sa anak ng tao. Ito'y walang iba kundi ang iyong Panginoong Jesucristo. Sa aming pagtatalakay ng iyong salita, nawa makita namin ang kahalagahan nito bilang mga Kristiyano at ano yung kahalagahan nito sa inaasahan naming pag-asa sa hinaharap. Panginoon, kaliwat kanan, harap at likod ang aming tinatanggap na pangliligalig ng kaaway, mga kahirapan, pangungulila, minsan ay persecution dahil sa aming pananampalataya, para bagang nalulunod ang iyong iglesia ng mga problema matapos ang isa pang problema, kaya hindi na namin na pag-iisipan ng malalim ang iyong inihandang plano para sa amin. At minsan hindi na namin naiisip na sinabi mo sa iyong salita na ikaw ay maghahari at lahat ng pagbibirat ay iyong tatapusin at ang lahat ng kaaway ay iyong sasakmalin at ikaw ay mananagumpay kasama namin. Sa oras po ito, samahan niyo kami at ipaunawa niyo sa aming Panginoon kung paano magiging makapangyarihan ang paghahari ng aming Panginoon Jesus sa aming kalagitnaan at sa panahon natin. Ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Siguro po, yung iba sa inyo ay may konting hilig sa mga contact sports katulad ng boxing, Muay Thai, Taekwondo, kaya MMA. Siguro, hindi naman lingid sa atin na pride natin si Manny Pacquiao. Sa mundo ng mga ganitong sports, minsan talaga may dalawang uri ng mga warrior or fighter. Yung isa, bago magsimula yung laban, dakdak ng dakdak, trash talk ng trash talk, habang yung isa ay tahimik. Dagdag ng dagdag siya, I will knock you out, I will knock you out. Habang yung isa naman ay tahimik lang at para bagang kala mo siya yung underdog or nai-intimidate na o natatakot na kalaban. Hanggang sa dumating yung tunay na laban, kung sino yung madaldal, kung sino yung hambog, siya yung knockdown. At yung tahimik na fighter, siya pala yung may pinaka matigas na suntok. Alam po ninyo, ang ating Panginoong Jesucristo, simula nang siya ay bumaba dito, hanggang ngayon, ay patuloy na dinuduraan sa mukha. Ang kanyang pangalan ay niyuyurakan, inaalikusta, at siya at maging ang kanyang mga tagasunod ay sinasabihang huwag maghiganti. Our Lord Jesus Christ was slain like a lamb who kept his mouth shut. Pero alam niyo po, sa tinatawag na araw ng paghukom, makikita natin that this silent lamb, he will roar as a lion to the dread of his enemies. Siya ay aatungan na isang matapang na leon para sa paggigimbal o pagkatakot ng kanyang mga kaaway. Itong ating binasang teksto ngayon ay pagpapatuloy ng pangalawang vision na tinanggap ni Apostol Juan mula sa Diyos. Ang unang vision ay yung ating tinalakay kaninang umaga. The first vision is about the message of the Lord Jesus Christ to the 7 churches of Asia Minor. Tumigil ito pansamantala at nakatanggap siya ng pangalawang vision, at ito naman yung Revelations 4 and 5. Sa Revelations chapter 4, bagamat hindi natin natalakay, in summary, ito ay pagpupuri lamang sa Diyos Ama. Doon sa Daniel, siya yung tinatawag na
Ancient of Days, matanda ng mga araw. Pinuri siya bilang manlilikha ng lahat ng mga bagay. Ngayon, sa chapter 5 naman, nag-shift yung focus ng papuri, hindi na sa Ancient of Days, kundi dun sa the Son of Man who receives power and authority from the Ancient of Days. Diba sa Daniel? So may parallelism yung Daniel chapter 7 na binasa natin dito sa Revelation chapter 4 and 5. May pagkakahawig, pero sa detalye may pagkakaiba. These are visions of Old Testament prophet and a New Testament apostle. May pagkakaiba, pero may parallelism. Kaya kailangan natin ng wisdom para ito ay maintindihan ng tama. At hindi natin susubukang kunin lahat ng interpretation. Baka tayo ay mabulunan. Baka tayo ay magkamali. Sa Revelation chapter 5, ang anak ng Diyos naman, ang tumanggap ng papuri, kasama ng Diyos, hindi na sa paglikha, kundi sa pagtutubos at sa recreation. In the beginning, God created the heavens and the earth. But, because of sin, God's first creation was corrupted and fell to damnation. Pero ang kanyang bugtong na anak, sa kanyang pagliligtas sa krus ng Kalbaryo, nagsimula ang tinatawag na new creation. At ito'y makikita natin into fulfillment, into completion sa kanyang muling pagbabalik. Ang vision na nakita natin, or ang vision na nakita ni Apostle John sa chapter 5, ay nagsisimula sa isang balumbon or scroll. Or pwede natin itong ma-interpret na sa ating understanding na aklat. No? Dahil ang aklat dati hindi yung ganito, yung may pahina, kundi scroll. Tama? So ito yung nagsisimula sa isang scroll or aklat na meron daw 7 seals. May 7 tatak o 7 selyo mula sa kamay ng Diyos na kung saan, sabi sa binasa natin sa Revelation chapter 5, wala daw ni isang nilalang mula sa kalangitan, sa lupa, at sa ilalim ng dagat ang karapat-dapat na buksan ito at makapangyarihan para sirain ang mga selyo. Ang tanong, ano yung nakasulat sa loob ng scroll o ng aklat? At bakit kailangan itong may lock or may selyo ng 7 beses? Na itong 7 selyong ito, it is so strong and secure that no creatures, not even the celestial beings, yung mga mighty angels, makita ninyo, sa vision ni John, may mga angels at may elders, makapangyarihan yung angels, pero kung maging sila, hindi makapangyarihan, hindi karapat-dapat para buksan yung 7 selyo. And bakit umiyak ng pagkalakas-lakas? Bakit gumagulgol si Apostol Juan? Mga kapatid, ang pag-iyak na malakas, yung paghagulgol ni Apostol Juan, ay nagre-represent ngayon ng luha o pagtangis ng lahat ng bayan ng Diyos. This is the tears of all God's people mula kay Adan hanggang sa pinakahuling banal na ililigtas ni Kristo na mabubuhay. Sabi sa Bible, all creation groans. Bakit? Dahil sa devastating effect na dinala ng kasalanan nung ang kasalanan ay makapasok sa paraiso ng Eden. When Adam and Eve fell to sin and its corrupting and damaging and devastating effect has corrupted all of God's creation. Kaya sinasabi,
all of God's creation groan, tumatanis, lumuluha, and for bringing countless souls to eternal damnation. At maliban kay Kristo, wala daw natagpuan na karapat-dapat, una karapat-dapat, at pangalawa, makapangyarihang manlubos para wakasan si Satanas at ang kanyang kapangyarihan. Ito yung interpretation nung unang bahagi ng Revelation chapter 5. Pero lahat ng ito ay nagbago nung merong isang elder na lumapit kay Apostle John at tinuro si Apostle John, huwag kang lumuha. Because the Lion of the tribe of Judah has conquered. Pero pagtingin ni Apostle John, sabi ng elder, the Lion of the tribe of Judah. Pero pagtingin ni Apostle John, doon sa tinuro, hindi niya yun ang nakita niya. Isang kordero na para bagang pinatay. And yet, he was standing. Ang sabi ni elder, the Lion of the tribe of Judah, pag lingon ni Apostle John, hindi yun ang nakita niya, isang tupa, isang kordero pinatay, pero nakatayo. Ano kaya ibig sabihin nito? Pero bago natin sagutin, itong lion na ito, pero pagtingin ni Apostle John, ay isang kordero pinatay, pero nakatayo, hindi ito dalawang tao, ito yung isa lang. This is Christ the victor. Ito si Kristo mananagumpay. Siya'y nanagumpay sa kanyang muling pagkabuhay. Pero, sa chapter 5, binibigyan din yung kanyang pagkakapaslan, yung kanyang pagkakapatay. You underline the phrase, being slain in English. Yun yung makikita natin sa Tagalog at yung sinabi, huwag kang lumuha, tingnan mo ang leyon ng saliki ni Buda, ang ugat ni David na nagtagumpay upang mabuksan niya ang aklat at ang pitong tatak nito. Pagtas nakita ko sa gitna ng trono at ng apat na nilalang na buhay at sa gitna ng mga tandang isang kordero na nakatayo na tulad ng isang pinaslang. Mukha siyang pinaslang at siya'y namatay niya, pero siya'y may buhay at nakatayo. Ngayon, ang aklat na may pitong tatak o pitong selyo, makikita ninyo, ito ngayon yung tinatawag na Christ-centered history. Ito yung ngayon yung kasaysayan, mga kapatid. Ito yung mga pangyayari sa kasaysayan sa pagitan ng unang pagparito ni Jesus, simula ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, hanggang sa kanyang ikalawang pagtanto. So, ibig sabihin, tayo nasa gitna ng kasaysayan nun. We are in the midst of the already and not yet. Napaka-mystical ng libro ng Revelation. Kung titingnan ninyo, kung nabasa na ninyo ang Book of Revelation, kaya kung sinabi kanina, huwag kayong lalaktaw ng Revelation chapter 4 and 5 sapagkat itong dalawang chapter na ito ang susi para magkaroon kayo ng dagdag pagkaunawa pag inyo nang babasa yung Revelation chapter 6 hanggang sa huli. Revelation chapter 22. Kapag in-skip natin yung Revelation chapter 4 and 5, mangangapa tayong intindihin ang chapter 6 hanggang 22. Ito ang nagpapaliwanag ng Revelation chapter 5. To be specific, yung seven-sealed scroll ay yung mga Christ-centered history. Bakit ko sinabing Christ-centered? Bago mamatay si Kristo, ano yung tinatawag na sa panahon? Before Christ. And after He became a man, especially after He died and resurrected, ano nang tawag sa ating panahon ngayon? Anno Domini, AD, the year of our Lord. Simula nang siya'y pinako at muling nabuhay at bumalik sa kalangitan,
Lahat ng pangyayari sa mundo, mula sa Europe, sa Asia, sa Africa, hanggang sa mga panahon ito, ay may relevance sa paghahari ni Kristo. Hindi man natin lubusang maunawaan, lahat ng ito ay gradual unfolding na ng kalooban ng Diyos Ama, ngunit lahat ng ito, lahat ng tao ay magbibigay sulit sa muling pagbabalik ni Kristo bilang isang hukom na. Ang mga preceding chapters, katulad ng sinabi ko, Revelation chapter 6, 7, and 8, makikita ninyo kung ito yung nabasa na ninyo, dito na paisa-isang binuksan ang 7 selyo ng aklat na ito. At sino yung nagbukas nito? Sino yung nagputos na magbukas nito? Yung kordero ng Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo. At bawat pagbubukas ng isang selyo ay nagre-reveal ng God's sovereign decree for all creation. Ito na yung kalooban ng Panginoon at ang pinaka-climax nito ay ang pagbabalik ni Jesus at ang kanyang paghuhukom. Moreover, dagdag pa dito, ang kamatayan ni Jesus ay hindi pagkatalo. Sa harap ng kanyang mga kaaway, sa harap ni Satanas, akala nila kanilang pinaslang ang anak ng Diyos. Pero anong sinabi ni Paul sa Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. Ang kamatayan ni Kristo sa krus ay in reality pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos, at dahil dito, dahil si Kristo ay matagumpay na namatay at hindi siya nanatiling mamatay, kundi siya muling nabuhay, naging posible na ngayon na ma-execute ng Panginoong Diyos ang kanyang mga eternal decree, mga eternal na pasya sa lahat ng nilikha. Nasa gitna ng kasaysayan ang crucifixion, ang kamatayan ni Kristo at sa kanyang muling pagkabuhay. Ito ay nangangahulugan ng redemption para sa mga elect, kaligtasan para sa mga pinili, Christ's death as the center of salvation, but at the same time, yung kamatayan ni Kristo, it serves as judgment for Satan and those who reject the Lord Jesus Christ. Ang nasa gitna, ang Kristong namatay at muling nabuhay. At ito yung parallel ng pagbubukas ng 6 na selyo na nagre-reveal ng paghahatol ng Diyos sa mundo in an ascending crescendo. Tinatawag na papunta siya sa climax. Ngunit yung pang-7, ang pagbubukas ng pang-7 selyo ay tumuturo ngayon kay Kristo na tinutupad na ang pagtutubos ng Diyos at nangangahulugan na kapag tayo niligtas na ng Diyos, dito na sinasabi ni Jesus sa Revelation, it is done. Natapos na kompleto na niya ang planong pagligtas ng Diyos. Kaya makita natin sa latter part ng chapter 5 na itong kordero ito, itong lupang ito, ay tumatanggap ng doxolohiya o papuri na hindi mas mababa sa Diyos Ama, yung sa Ancient of Days, the one who sits on the throne, kundi kung paano pinapapurihan ang Diyos na nakaluklok sa trono, siya'y kapantay na pinapapurihan. Itong kordero ito, kaya it makes sense dun sa creeds and confession natin kanina, that we have one God revealed in 3 persons. Itong namatay na kordero, ngayon ay pinupuri na bilang mananakop na leon ng Juda. Bakit? Siya'y karapat-dapat at siya'y makapangyarihan para tubusin ang bayan ng Diyos at ginawa niya tayong kingdom and priests to God. Paano niya itong ginawa?
by being slaughtered willingly. At ito ngayon yung gospel message at yung ipinangakong katuparan. The lamb is slaughtered to conquer as a lion. Ang kordero ay pinatay upang manakop bilang leon. Yun yung pinaka-final nail in the coffin of Satan. Akala niya, pinatay niya ang anak ng Diyos. Yung pala, sa kamatayan ni Kristo, yun na pala ang pinaka-defeating moment ni Satan. At simula noon, ay naghihintay na lang si Satanas ng kanyang huling paghahabol. Tinalo, ginapit ni Jesus ang kamatayan sa kanyang kamatayan. At kanyang tinupad. At tinupad ni Kristo yung matagal na iniiyakan ng iglesia at ng lahat ng nilikha to worship God in the new creation. Kaya hindi nanatili ang pag-iyak ni Apostol Juan dahil pinakita ng elder sa kanya na sa kamatayan ni Kristo ay pinatay niya rin ang kasalanan at kamatayan. Kaya bagamat walang nakitang karapat-dapat at makapangyarihan sa langit o sa lupa man, merong isang Panginoong Jesucristo na pumanaig bumaba sa lupa at naging tao. Siya ang naging karapat-dapat, siya ang naging makapangyarihan upang buksan ang pitong selyo at sirain ito. Kaya naman, dahil sa kanyang pananagumpay, mga kapatid, ang iglesia ngayon, ang bawat iglesia ng Panginoong Diyos, ay dapat magproklama ng Ebanghelyo at tawagin ang lahat ng mga tao sa pagsamba sa Panginoong Jesus. Pero bago tayo tumawag ng mga makasalanan para sambahin si Jesus, tayo muna ang dapat makaunawa ito. Ng sakripisyong kamatayan ni Kristo ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa pagsasakatuparan ng pagtubos at paghuhukom sa lupa. The sacrificial death of Christ is God's power in bringing redemption to fulfillment and to execute judgment on the earth. Sa ating mensahe sa hapon ito, alam natin na napakasiksik-liglig at umaapaw sa theology of Revelation chapter 5, kaya mag-zoom in lang tayo, mag-focus lang tayo sa isang topic. Ating sasagutin itong tanong na ito. Sino ang karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga selyo o tatak nito? Sa dalawang punto, sasagutin natin. Una, the glory of Christ is worthy to open the scroll. Ang niluwalhangin Kristo ay karapat-dapat na magbukas ng aklat. At pangalawa, the lion and the lamb is mighty to break the seven seals. Ang leon at ang kordero ay makapangyarihan para buksan ang pitong tatak. Take note of these two words, worthiness and ableness. Karapat-dapat at makapangyarihan. Ano yung pagkakaiba nito at bakit kailangan ang isang being, ang isang persona ay parehong karapat-dapat at makapangyarihan para buksan ang pitong selyo at buksan ng aklat para maging maisakatuparan ang kaligtasan at paghahatol sa mundong ito. Una, si Kristo ay karapat-dapat. Siya lang ang nakitang
tanging karapat-dapat para buksan ang aklat. Sabi ng elder na pumunta o lumapit kay Juan, nilarawan niya si Kristo, bakit siya karapat-dapat. Sabi niya, ang leyon ng Huda, at pangalawa siya ang pinatay na kordero. Bilang kordero, mga kapatid, tumanggap si Jesus ng doksologiya o papuri. Ano yung papuri sa kanya? For you were slain, and by your blood, you ransom people for God. Ibig sabihin, mga kapatid, sa lahat ng godly lineage, maging kay Noah, kay Abraham, kay Moses at David at sa mga propeta, walang nakitang perfecto sa harap ng Diyos to have lived morally perfect and worthy to redeem humanity. Sa lahat ng mga naging saling lahi ni Adan, kahit pa sila'y naging makadiyos at matapat, hindi sila naging sakdal o perpekto para maging karapat-dapat na manunubos ng sangkatauhan mula sa sumpa ng kasalanan at kamatayan. At bilang leyon ng Huda, Lion of the tribe of Judah, ito ay titulo ng ipinangakong Mesiyas na maghahari sa Israel upang talunin ang kanilang mga kaaway at sila'y palayain. Na-misunderstand ito ng mga Hudyo at ang akala nila, ang Mesiyas nila ay isang political leader. But it points to Christ's legal right. Si Jesus ay may tinatawag na legal na karapatan bilang karapat-dapat na tagapagmana ng trono ni David bilang hari ng Israel. Ang pinakapunto dito, mga kapatid, si Jesus lamang ang tanging isang karapat-dapat na tumubos sa sangkatauhan at siguraduhin na ang paghahatol sa mga masasama ay makukumpleto. Bakit? Based on his moral rights, he lived perfectly, sinless, and at the same time, based on his legal rights. Siya lang ang karapat-dapat sapagkat siya lang yung hari ayon sa lineage ni David. Si Jesus lang ang karapat-dapat magtubos at tumatol sa pamamagitan ng kanyang mga karapatang moral at legal. Si Jesus ang kordero, si Jesus bilang kordero ay nangangahulugan ng kanyang moral right. Ang tanging karapat-dapat sa harap ng Diyos dahil siya lang ang walang kasalanan sa lahat ng nilikha ng Diyos. Ito'y tumuturo sa kanyang sacrificial death on the cross. Only an unblemished lamb is acceptable to God, and only Christ fits the description. Sa kabilang banda, ang pananagumpay ni Jesus bilang Lion of Judah is a spiritual one. Siya inanalo or ipinanalo niya ang kaharian ng Diyos sa paghahari, hindi sa politikal na pamamaraan, kundi siya ay nagsimulang maghari sa ating puso at buhay. Maraming mga tinalong kaaway ang Lion of Judah na ito, hindi lang sa politikal, kundi sa spiritual. Ang mga mas mahigit na mga kalaban na kanyang ginapi ay walang iba kundi si Satanas, ang ating kasalanan, at ang mismong kamatayan. Itong may
paradox. Alam mo yung paradox? Or irony. The lion devoured Satan, sin, and death by becoming the lamb who was slain. Tanging si Jesus lang ang may legal na karapatan na binigay ng Diyos upang maghari sa kanyang bayan. At siya lang ang tanging karapat-dapat dahil sa kanyang moral rights to satisfy the demand of God's law. That's why siya yung sinasabi na unblemished Lamb of God. Ano ngayon yung application nito sa ating buhay bilang mga Kristiyano at bilang iglesia? Kanina, nabigyan din natin ang pagiging Trinitarian natin. But at the same time, kaya tayo sumasamba sa Diyos ng Israel, hindi dahil sa meron tayong dugong Hudyo, kundi dahil sa ginawang pagtutubos ng korderong ito. Therefore, while we worship the Holy Trinity, our worship is also Christ-centered. Tayo'y may karapatang sumamba sa Diyos Ama at tayo ngayon ay pinapananahanan ng Espiritu Santo dahil sa ating pakikipag-isa kay Jesus. Dahil siya ang nanagumpay. He is worthy, legally, and morally. Kaya ating sambahin si Jesus sa kanyang pagiging karapat-dapat dahil kanyang ginapi ang kasalanan at ang kamatayan at kanyang dinala ang ating katubusan. Kaya tayo'y magpuri sa kanya. Pangalawa, hindi lang siya karapat-dapat. Maaaring ikaw ay karapat-dapat pero ikaw ay mahina. Pero ang kordero at ang leon nito ay hindi lang karapat-dapat. Siya rin ay makapangyarihan. The lion and the lamb is mighty to break the 7 seals. Alam po ninyo, kung ikaw ay Kristiyanong nabuhay sa first century, maiintindihan mo kung ano yung sinasabi ni Apostol Juan. Sa Greco-Roman and Jewish understanding, kapag ang isang scroll o ang isang aklat ay may 7 selyo, ito'y nangangahulugan na ito'y isang legal document. So hindi ka basta-basta magbubukas nito. Kapag ikaw ay magbukas nito at hindi ka karapat-dapat, kung ito ay legal document, ito ay merong legal penalty. So, ang kapangyarihan dito, it points to authority. Kadalasan, yung selyo, ay alam ko, iba na yung itsura ng selyo ngayon. Pero sa kanila, ang selyo ay wax o kandila, yung sulat, lalagyan mo ng tali, yung tali, papatakan mo ng kandila o wax, tapos may selyo ng emperor. Tapos titigas yung kandila. Hindi dapat masira yun. Pag nakarating doon sa recipient ng sulat, yung sulat, at nakita, hindi ko pa nababasa, bukas na o sira na yung selyo, naku po, may mamamatay, may parusa. Only someone who is in high authority is powerful enough to break a seal. How much more a 7 seal? Kuha po ninyo. So, although ito ay vision, ito ay may kino-convey, may pinapahiwatig na mensahe. To break the seal of a legal document requires witnesses with legal power and authority. Going back, doon sa scroll, kanina nang galing yung scroll, doon sa kanya na nakaupo sa trono. Sino yun? Ang Diyos Ama. At ano yung nakasulat sa loob na yun? Makikita natin sa Revelation chapter 6, 7, and 8, yung plano, yung decree ng Diyos sa humanity from eternity past to eternity future. Kapag walang
witness na mayroong kapangyarihan, walang authority, walang makapagbubukas ng selyo. Kaya nga umiyak si Apostle John. Alam niyo po yung word na ginamit sa able, yung Greek word na dunamai, na kung saan dito rin kinuha yung word na dynamite. Diba? Ang dynamite kapag sumabog, powerful. Si Jesus, hindi lang siya worthy, powerful din siya to break the seal. At hindi lang yun, sabi, nangangailangan ng isang testigo, ng isang witness. Sa Revelation chapter 1 verse 5, Christ is called the faithful witness. Kaya Christ is the faithful, worthy, and powerful witness, and He's the only one who can open the seal, who can open the scroll and break the seal. Mga kapatid, medyo malalim lang kung sasabihin ko. Magpapatalon-talon ako ng mga passages. Sa Revelation chapter 5 and 6, ang kordero nito, ang Panginoong Jesus, ay pinoportray naman siya, katulad ng binasa natin sa Daniel, na mayroong 7 sungay, may 7 mata, na kung saan ito daw yung 7 Espiritu ng Diyos sa mundo. Of course, ito ay figurative description lamang. Nang ibig sabihin, si Jesus ay mayroong equal power at equal divinity with God the Father, na siya ang nakaupo sa trono ng kalangitan. Yung 7 sungay na yun ay nagsisimbolo sa kumpletong otoridad. At yung 7 mata ay nangangahulugan ng perfect omniscience. So, ibig sabihin, pinapakita lamang na yung kordero at yung leon ng Juda ay Diyos. Dagdag pa rito, sinabi na yung 4 na living creatures at yung 24 elders na nakapalibot sa trono ng Diyos ay malayo sa Diyos, nakapalibot sila. Pero tanging ang kordero ito ang may kakayahang lumapit sa trono ng Diyos, at tanging siya lang ang kumuha sa scroll, sa aklat na ito mula mismo sa kamay ng Diyos. So makita natin yung napakalaking pagkakaiba niya sa mga nakapalibot na nilalang. Siya lang ang makapangyarihan para i-execute ang plano ng Diyos na kanyang plinano mula pa sa pasimula. Kaligtasan para sa mga pinili at paghahatol para sa mga masasama. Si Kristo lamang bilang leon at kordero ang makapangyarihan upang isagawa ang paghahatol sa mga kaaway ng Diyos at aakalin ang kanyang bayan sa kaligtasan. Ito yung sinasabi ni Pablo sa unang Timoteo 2:5, na tanging si Jesus lamang ang tanging perpektong mediator sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sa hanay ng lahi ni Adan, wala na pong nakitang perpekto. At maging sa mga anghel na hindi nagkakasala, ni hindi sila makalapit, ni hindi sila makatingin ng direktahan sa harap ng Diyos. Ngunit bilang isang kordero, itong si Kristo na naging tao sa kanyang kamatayan, ay pinuksa si Satanas ang kasalanan at ang kamatayan. Sa kanyang kamatayan, pinatay ni Kristo ang kamatayan. Pero hindi siya natiling patay. Ang sabi sa aking binasa, siya ay
tumatayo. Ibig sabihin, bagamat siya'y namatay, siya ay muling nabuhay. Siya ay nanagumpay. Kaya mula sa pagiging kordero, siya na ngayon ang umaatungal na leyon na sinakmal ang kaaway at ito ang Satanas. Kaya bilang hamon, kilalanin natin ang kapangyarihan at otoridad ni Kristo sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya bilang leyon at kordero ng Diyos. Alam niyo po, ang sabi ni Charles Spurgeon dito sa kung paano pinortray ng Revelation chapter 5 si Jesus, kailangan daw na kilalanin natin si Jesus bilang parehong leyon at kordero. Bakit? Kung kikilalanin natin si Jesus bilang leyon lamang, ay nakakatakot lumapit. Kung ang ating tagapamagitan ay isang mananakmal na leyon, laging galit. Pero kung kikilalanin natin siya bilang kordero lang, napakahina naman ng ating tagapagligtas. That is why Charles Spurgeon said, Christ is the captain of our salvation because He is mighty like a roaring lion, but He is also like a lamb because He is meek and lowly in heart. Salamat sa Diyos. Bakit? Yung kabagsikan ni Kristo ay hindi para sa atin, kundi para kay Satanas. Ngunit yung kaamuhan ni Kristo bilang kordero ay para sa atin, para tayo makalapit sa Kanya at siya ang maglalapit sa atin sa Diyos Ama. Kaya bilang evangelistic call ko sa mga taong wala pa kay Kristo, nagmamakaawa ako sa inyo. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at kayo'y tumalima at manampalataya kay Kristo ngayon. Mga kapatid, pinapangaral ko sa inyo ngayon, si Kristo bilang kordero ng Diyos na namatay para sa iyong mga kasalanan. Lumapit ka habang siya ay kordero pa. Dahil sa kanyang muling pagbabalik, makakatagpo mo pa rin siya. Ngunit hindi mo na makakatagpo yung kordero ng maamo. Ang makakatagpo mo sa huling araw ay yung leyon ng Judah na sasampangin si Satanas at ang bawat mga taong tinanggi si Kristo. You do not want to encounter the Lion of Judah. He will surely devour you to pieces. Yan ang ating Panginoon Jesus. Yan ang head of our church. Kaya salamat sa Diyos sa mga mahihina ang mananampalataya. He is a lamb who is meek and lowly and gentle in heart. Pero para sa ating mga kaaway, He is the roaring lion of Judah defending us. Mga kapatid, siya ang ating Panginoon Kristo. Manalangin tayo. Dakila namin Diyos at mahabagin ang kasalanan. Nagpapasalamat kami. Katulad ng mensahe kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito, tinitingnan ng tao ng sanlibutan na ang unang pagparito ni Jesus ay tanda ng kanyang kahinaan. Siya'y binuraan sa mukha, siya'y sinampal, sinuntok, tinadyakan, hanggang siya'y ipako sa krus ng Kalbaryo at mamatay. Ngunit hindi niya binuksan ang kanyang bibig. Para siyang korderong na nahimik hanggang katayin. Akala ng mundo, ito'y pagkagapi, ito'y pagkatalo, ito'y kahinaan. Ngunit sa amin na inyong kinahabagan, minulak ninyo ang aming mga mata at ipinakita mo sa amin ang kanyang kamatayan ay ang kanyang pananagumpay, ang kanyang paggapi kay Satanas at sa kanyang kapangyarihan. Kaya sa muling pagbabalik, ito ang aming nagbibigay lakas sa amin. Bagaman hanggang ngayon sa aming paghihintay ay nilulukob o inaatake pa rin ng kaaway, kami umaasa sa pagbabalik ng aming Panginoong Jesus
hindi na bilang kordero, kundi isang umaatungay na leon na nagtatagumpay, and His victory is ours to take. So we humbly pray, O Lord, that you will strengthen and edify this church in Lumban upang hindi manghina ang kanilang pananampalataya, bagkus sila'y tumindig sa pananampalataya, knowing that Christ reigneth in the heavenly realms. We thank you, blessed Lord, and give you the glory, honor, blessing, and praise. In Jesus' name. Amen. Sa maganda, pagpalang araw po sa bawat isa. Puri po tayong lahat. Tungan ang kordero. Kordero yung tungan. Ngayon, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama at ang pakikipisan ng Espiritu Santo sumaatin nawang lahat ngayon at magpakailanpaman. Amen. Sa maganda at mapagpalang araw ng ating Panginoong Jesus. Ngayon
Meeting po natin, nevertheless, 6:30, ako na po ay magdalo at yung aming outing sa Sabado. Siguro tuloy lang po tayo doon sa resort, just lang po sa na-cover nila. Siguro, kahit anong oras sa talaga. Pwede mo pupunta ng maaga, lalo ng mga bata, kasi naman sila ng maaga. Pwede po sa inyo, kung makakita kayo ng maaga, kung pa po tayo. Pwede rin po mapunta. Kung ready na kayo, pwede mo lang pupunta ng mas maaga. Sa darating po rin na April 25, punta po tayo sa kabilang team ng church. President Providence. Pwede rin. Pwede natin i-invite sila. Dati naman i-invite natin sila tayo tawagin doon sa LC. Nakamalapit na naman. Alam ni Mr. Dr. eh. Salamat sa Panginoon. Pati natin si Brother Abdo